Yes, Father, we invite your presence. We invite the presence of the Holy Spirit. Gawin mo kaming sisidlan mo sa umagang ito, Panginoon. Make us a clean vessel for your honor, Lord God. Linisin mo kami kung may nakita ka mang karumihan, kasalanan, ano mo po ang bagay, Panginoon, hadlang sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord God, let your Holy Spirit flood us today. Let your presence flood us today, Lord Jesus. Let your love flood us today, Lord God. Let your presence flooded in this place, Lord Jesus, in our heart, in our soul, in our spirit, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ng Banal na Espiritu ang malaya na kumilos sa aming mga buhay. Where your Spirit is, there is also liberty, Lord God. Kung nasaan ang presensya mo, naroon ang kalayaan, Panginoon. And we declare victory and liberty, Lord God. We declare, Lord God, blessing, Lord God. We declare, Lord Jesus, answered prayer, Lord God. We declare freedom, Lord God. We declare, Lord God, victory, Lord Jesus. We declare, Lord God, hallelujah, healing, Father. Sa mga sakit at karamdaman, Ikaw ang Diyos ng Himala. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. At sa lahat na iyong anak na sa Kristo, kami gumagaling sa aming sakit at karamdaman. We declare, Lord God, your presence today. Salamat po. Thank you, Father, to you the praises, glory and honor. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, ang lahat po ay magsasabi na Amen. Amen. Sige pa, palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Amen. Siya po ang ating minister sa umagang ito. Siya po yung kumikilos, siya po yung nangungusap po sa ating mga puso. Amen po. Kaya nga po, encountering the Holy Spirit. Paano ba natin kakatagpuin ang Banal na Espiritu sa ating buhay? Kaya ko sinasabi, we are on the last day. We can see it even in mga prophetic sa mga prophecy about the return of Jesus Christ ay nasa atin ng kapanahunan. Ano po? Ibig sabihin talaga pong habang lumilipas sa mga araw, nakikita natin ang fulfillment of the prophecy that the coming of the Lord Jesus Christ ay napakalapit na po. Amen? Na dapat ready po tayo. That's why God sent His Holy Spirit para po ihanda ang kanyang mga anak sa panahon na ito. Amen po? Si Holy Spirit po ang inihahanda, ang naghahanda po sa atin para po sa pagdating ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Jesucristo. That's why the Holy Spirit has a big chunk of movement. From the very time that God created the earth, kung nakikita nyo sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2, nandun na si Holy Spirit. The Holy Spirit is hovering around, sa creation pa lang. Tingnan niyo po yun, yung verse na yon sa Genesis chapter 1. Hindi po ito yung aking verse. Binanggit ko lang po dahil pinababanggit sa akin. Amen. In the beginning, God created heaven and earth. Sabi ng verse 1 and verse sabi, now the earth was formless. So walang laman ng earth. Sabi, empty. At sabi ron, ito yung tohu, Hebrew word na ginamit ay tohu and bohu. Ang ibig sabihin, ang earth ay void, walang laman, sira. Sa verse 2. And sabi, darkness was over the surface of the deep. Pero ito maganda rito. Sabi, and the Spirit of God was hovering over the waters. Amen. Yung Espiritu ng Diyos ay dumadako, kumikilos sa creation ng Diyos. Amen. Okay. Tingnan niyo po si Holy Spirit nandun na noong creation pa lang. Kaya nga po, in verse 3, nag-umpisa yung creation. Ano po ibig sabihin nito?
ang Holy Spirit ay naroon na. Sabi mo sa katabi mo, naroon na siya. He's the same God yesterday, today, and forever. Like Jesus Christ, sabi ng Hebrew, He's the same yesterday, today, and forever. Ito yung verse ko po, sa John 14, verse 16 to 17, it's about the Holy Spirit. Sa New King James Version ko po ito kinuha. At sabi po rito, He will give you another helper. Amen. And the Spirit of truth, for He dwells with you and will be with you. So ito po yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa atin bilang mga mananampalataya, no? Yung mga kumilala sa Panginoong Hesukristo. Amen? Na siya ay magbibigay ng tutulong sa atin. Sino siya? Sabi, ang Espiritu ng katotohanan. Siya yung Espiritu ng katotohanan. Siya ay nananahan sa inyo at sa inyo. Yun po He is with you and will be in you. Sabi mo sa katabi mo, He is with you and will be in you. Siya'y mananahan sa inyo at sa inyo. Mananahan, dwell. Bakit? We are the temple of the Bible said, sinasabi lagi ni Pablo, Apostle Pablo sa atin, we are the temple of the Holy Spirit. Kaya nga ang tawag sa tao, ang totoong iglesia, ekklesia, sa Greek word, ito po ay yung tao na inalis sa dilim at dinala sa liwanag. Amen po. Sabi sa akin mo, ikaw yung ekklesia. Ekklesia na tinatawag. Bakit? We are the dwelling place of the living God. Supposed to be tayo dapat. Tayo na sa atin ang presensya dapat ng Diyos. Dapat yun yung ninanasa ng bawat Kristiyano sa kanilang buhay. Hindi kung ano-ano ninanasa natin. Tama? All will follows. Lahat ay susunod. Basta nasain natin unang-una ang Diyos. Yan nga pa ang unang commandment ng Lord, na pinakamahalaga sa buhay natin. Love the Lord your God with all. Bakit all? Kasi siya nga lang po ang dapat nating unang mahalin. Ito yung point of reference of our life as believers in Christ. Kasi hindi natin magagawang mahalin ang kapwa natin kung hindi mo mahal ang Diyos. Amen? Hindi mo magagawang mahalin yung nasa katabi mo kung hindi mo mahal ang Diyos. Amen po? Kaya nga po, God will give us, Jesus Christ give us a comforter, a helper, the Spirit of truth. Sabi diyan, for He dwells with you. God will dwell with you and will be with you. Amen? Tandaan niyo po, si Holy Spirit, handyan na po in the time of creation from Genesis chapter 1 verse 2. Amen? He is hovering on the face of the water. At tingnan niyo po, from void, nagkaroon ng creation. Why? Because of the Holy Spirit. Amen? Ano po ibig sabihin nun? Pag ang buhay natin void, walang laman ang buhay natin. Pag dumating si Holy Spirit, lalagyan niya ng laman ang buhay mo. So magkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. And the Holy Spirit was active in creation, bringing order, life, and movement. Kaya nagkakaroon ng order ang buhay natin pag dumating ang Diyos. Pag walang order, out of order, ibig sabihin, wala pang Diyos na dumarating sa buhay natin. Why? God will bring us back in order, in life. He will bring movement in us. Amen? Para dalhin tayo doon sa plano ng Diyos. Yan nga ang Banal na Espiritu ay aktibo. Sabi sa katabi mo, aktibo ang Banal na Espiritu na kumikilos sa iyong buhay, nagbibigay ng kaayusan, ng guidance, pangunguna sa buhay natin. Even in the time of Patriarch Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, makita natin ang Banal na Espiritu ay kumikilos kay Joseph. Siya yung nagbigay ng interpretation sa dream of Joseph. Amen? Para dalhin si Joseph sa plano ng Diyos upang iligtas ang mga Israelites sa tagutom na mangyayari. So the Spirit gave wisdom and revelation to Joseph.
in times of crisis. Ganun po ang Banal na Espiritu, bibigay siya ng wisdom on time of crisis. Kung may crisis tayo ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng talino para mapagtagumpayan natin yung mga crisis na mangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya wag tayong mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, wag ka mag-alala. Kasama mo ang Diyos. Ang problema, pag may crisis, ano ang ginagawa sa atin? Litong-lito tayo. Panik tayo ng panik. Wala namang mabay. Puro panik. Panik-panaog. Ang ginagawa ko, panik-panaog. Bakit? Natatakot ako eh. Ang tanong ko, ano nagawa ng takot sa atin? Meron po ba? Wala po. Ano po nangyari? In times of Moses, in Exodus, makita po natin yung burning bush. Amen? Na tumatawag kay Moses, step of Moses, to serve the living God, the Yahweh, the I Am. Amen po? Amen po? Kaya po ang sagot sa burnout, burning bush. Kung burnout ka na, bumalik ka sa burning bush mo. Bumalik ka sa Holy Spirit. Bumalik ka sa krus ng Panginoon. Amen? Ano sabi ng Numbers 11 verse 17? I will take my spirit that is upon you. Tino po, the spirit that is upon Moses para ipadala sa mga leader niya assign ni Moses. The spirit that is in Moses, I will put the same upon them. Tino po, the same the spirit. Amen? Wala imposible. Pwede palang magkaroon ng maraming Moises. Amen? Ano po yun? Spirit of leadership, power, guidance. To Moses and 70 elders na hinirang po niya. Ano po yun? Nagbibigay siya ng kapangyarihan, enablement. Sabi sa katabi mo, enablement. Sa Tagalog, kakayanan. Yung hindi mo kayang mapagtagumpayan natin, sa tulong ng Banal na Espiritu, kakayanin mo. Yung hindi mo kayang gawin natin, magagawa mo ngayon. Sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen. Nagbibigay siya sa atin ng kakayanan. Hindi ko kayang tumayo, but ang Banal na Espiritu bibigay ng kakayanan. Enablement po tawag doon. Amen po. And even in the life of David, mamaya po focus ako sa life of David. Sa 1 Samuel 16 verse 13, the Spirit of the Lord came upon David from the day forward. Well, from the time that David is anointed, inanoint siya. Amen? Inanoint siya. Amen po. Nakita natin, sinamahan na siya ng Espiritu ng Diyos. On the time of His anointing. Amen? Amen po. Nakita niyo po ba doon na pag ina-anoint, napakahalaga pala ng anointing? Amen? Sinamahan na si David ng Diyos. Amen? Sumakan niya, sabi ng 1 Samuel 16 verse 30, sumakan niya ang banal na Espiritu. Amen? So David started his life, amen, with the Spirit for worship, for leadership. Grabe yung ginawa ng Diyos kay David, ano po. Ano po, pag kumikilos ang Diyos sa buhay natin, lalo pag si David, kumikilos ang banal na Espiritu sa kanya, nakakagawa siya ng maraming kanta. He write hundreds of worship song, of praise song for the Lord. Hello? Hindi idle ang buhay ni David, kapatid. Sabi sa atin mo, hindi idle. Ano yung idle? Hindi ka pupunuin ng Espiritu ng Diyos without a purpose. Amen? Kaya si David, pag may time siya sa presence ng Lord, gumagawa yan ng mga kanta, awitin para sa Panginoon. Wow! Grabe yung pagmamahal ni David sa Diyos. Na hanggang ngayon, yung kanta na yon, na-immortalize. Nandun nasa Bible ngayon, nababasa nyo ngayon eh. In every high point of the life of David, even in the lowest point of his life, even sa time na siya ay nagkasala sa Diyos, gumagawa ng kanta si David. Diba? Ano yung kanta niya nung nagkasala siya? Cast me not away from your presence, O Lord, and lead not
thy Holy Spirit from me, Lord God. Restore unto me the joy of your salvation. Tignan niyo po, ang concern lagi ni David, si Holy Spirit. Na hindi na concern na maraming tao ngayon. Bakit? Ang dami natin Spiritong pinapapasok sa buhay natin na hindi naman si Holy Spirit. Tama? Hello? Sino gusto si Holy Spirit, pangunahan ng buhay niya, taas ka kamay, pangunahan ng Diyos sa buhay mo. Magbabad ka sa Diyos. Lalo na sa huling panahon na ito. Amen po. So si David ay pinuspos ng Diyos at ang ginawa niya, sumamba siya, pinamunuan niya ang Israel, kumukonsulta siya lagi sa Diyos kung ano dapat gawin, lumalaban siya para sa purpose ng Diyos na kanyang buhay. Amen? Even in the kings and prophets of Israel, even sa mga propeta, kay example ko, yun si Jahaziel, no, sa 2 Chronicles 20 verse 40, the Spirit of the Lord came upon Jahaziel in the midst of the assembly. Ano po, tingnan po, kinakausap sila ng Diyos. Sumasama ang presensya ng Diyos. Lalo na sa panahon ng crisis. Amen? Hello? So the Spirit empowered even Hezekiah, Jehoshaphat, the prophets like Elijah, Elisha, Isaiah, to bring revival. Sila yung ginagamit ng Diyos para i-rebuke yung mga leaders na nagkakasala. Sila yung ginagamit ng Panginoon para dalhin sa revival uli ang Israel. Ganun din ang Holy Spirit. Gusto kang dalhin sa revival ni Holy Spirit. Parang ko konti amen. Even in the life of ministry of Jesus Christ. Amen po. Luke 4 verse 18. Sabi ron, the Spirit of the Lord is upon me. Yan. Si Jesus Christ po nagsalita. Ano po yun? Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. At He has anointed me. Siya yung nag-anoint sa akin. Siya yung nagpahid sa akin ng kanyang banal na langis. Kaya nga po, sa kapanganakan pa lamang ni Jesus, si Jesus ay itinakda. Amen, upang maging tagapagligtas nating lahat. He was baptized, He was led by the Holy Spirit in obedience to the Father. Gusto niyang sumunod doon sa kalooban ng Ama. Upang maluwalhati ang Ama sa kanyang buhay. So pinangunahan siya ng Espiritu Santo sa kanyang ministeryo. Kaya lahat ang pupuntahan ni Jesus Christ, nakatakta lahat yun. Hindi siya lumalakad, yung segway, tawag. At tayo mga Christian, lagi makasegway, di ba? Saka pupunta, segway muna. Di ba? Saka pupunta dito lang. Ano gagawin mo dyan? Wala lang. Wala lang, wala. Diba? Nagwawala tayo, nagwawalwal tayo ng oras. Pero si Jesus, hindi. Lahat ng lakad niya may purpose. Sabi mo sa katabi mo, dapat pala lakad natin may purpose lagi. Hindi walwal lang. Amen. Amen po mga Kristiyano. Bakit? If you are led by the Spirit, God wants you to have the obedient heart. Sinasanay tayo ng Diyos maging obedient. Bakit? Tupa tayo eh. Sininiwala siya'y tupa. Sininiwala siya'y kambing naman. Kambing. Ano yung kambing? Ano kaya ng kambing sa tupa? Alam mo, pag malayuan, halos hawig yung kambing at tupa eh. Pero sa pakikinig na nag-ano po yan. Alam mo yung kambing, walang pinakikinggan yan. Alam mo pinapakinggan niya, damo. Saan may damo? Kain niya ng kain na ganyan. Pero ang tupa, nakikinig po yan. Nakikinig siya sa amo niya. Sino yung amo niya? Pag nagsalita yung amo niya at gumawa ng sound, puntahan na yung tupa sa kanya. Tama po. Tama yung Bible. Sabi, ang tupa ko ay nakikinig sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Amen? Sabi sa kanila mo, dapat pala marunong ka makinig sa
Diyos. Amen po. Even in the time of the apostle and early church, makikita natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa Acts 2 verse 4. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Sabi ng Gawayan 2 verse 4. Ang ibig sabihin nito, makita natin, from the very time that God created heaven and earth, makikita natin ang Banal na Espiritu kumikilos na. Nagmiministeryo na kasama ng Diyos yan. Amen? Kaya nga sabi doon sa creation, let us create. Diba? Lalangin natin, Holy Spirit. Lalangin natin. Lalangin natin ang daigdig. Amen? O, bakit? Si Holy Spirit may malaking papel sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, may malaking papel si Holy Spirit. Pag nakinig ka lang sa Kanya, may malaking papel ang Diyos sa buhay natin. Ano po yun? Una po, yung puspusin tayo. Bakit? Sino gusto puspus siya ng galit? Meron ba rito? May lagi kang galit. Paggising mo, galit ka. Nakita mo yung aso nyo, sinipa mo, galit ka. Nakita mo yung electric fan, sinipa mo, galit ka. Nakita mo yung dingding, sinuntok mo, galit ka. Nakita mo yung asawa mo, buti na nakailag, galit ka rin. Diba? Yung nabubuhay ka sa galit, kapuspusan ng galit sa buhay mo. Tanong ko, mabuti ba yun? Hindi po, di ba? Amen po. Dahil napahamak dahil sa galit. Ano po gusto ng Panginoon? Mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Hindi Espiritu ng galit. Amen po. Kaya nga po, inutusan tayo lagi magpatawad, magmahal. Mahalin nyo, hindi ka mahal-mahal. Bakit? Kasi nga ayaw ng Diyos na mag-harbor tayo ng galit sa buhay natin. Bakit? Hindi yan nakakatulong kailanman sa buhay mo, yung galit. Pero mo araw-araw may kagalit ka. Nagalit ka sa lahat araw-araw. Parang kalaban mo yung buong mundo. Mangyayari sa'yo yan. Tatanda ka araw-araw. Amen po. Pero pag ini-enjoy mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo, ini-enjoy mo yung kapatawaran ng Panginoon, ini-enjoy mo yung presensya ng Diyos sa iyong buhay, wow. Amen. Mas mainam po yun. Nakasama mo ang Diyos. In the lives of every believer, we need the Holy Spirit. Why? That's why Jesus said, He give you another helper. Merong tutulong sa iyo. Sa ibang verse sabi, mayroong kang tagapagtanggol. Oh. May tagapagtanggol ka. Why? Today, the Holy Spirit is our comforter. He is our guide, teacher. Siya yung nagtuturo sa atin. Siya yung puwersa, source ng kapangyarihan para tayo makapamuhay ng matagumpay, kapatid. Siya yung kaagapay mo. Siya yung magtuturo sa iyo. Siya yung lakas mo sa bawat araw, kapatid. Alam niyo ba enjoy niyo yung kalakasan ng Diyos? Sa Diyos galing po ang kalakasan. Bakit? Marami ngayon nasa ospital sa oras na ito. May mga tubo sa katawan. Tingnan mo katabi mo kung may tubo. Wala. Why? Sabihin, pinalalakas pa siya ng Panginoon. Nasa iyo yung kalakasan ng Diyos. Amen? Amen po. Kaya nga mula noong umpisa hanggang sa walang hanggan, ang banal na Espiritu ay hindi matatapos sa kanyang pagkilos. Amen? Kaya niyang gumawa. Kaya nga sabi ng Zechariah 4 verse 6, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Hindi sa pamagitan ng sarili mong lakas, kapatid, o sarili mong kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng Espiritu, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, pag tinignan mo ang buhay ni David, napakaganda. Tingnan natin yung buhay ni David, kung paano siya nakipagrelasyon sa banal na Espiritu. Amen po ba? Ang gandang tingnan eh.
yung David's encounter with the Holy Spirit. For the time that sa 1 Samuel 6 verse 13, that Samuel anointed David with oil, in the midst of his brother. The Spirit of the Lord, sabi doon, the Spirit of the Lord came upon David from the day forward. Sinamahan na siya ng banal na Spirit. Di ba napakaganda po na sinasamahan tayo on the time that you accepted Jesus Christ as Lord and Savior of your life, sinamahan ka na rin ng banal na Espiritu. Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, tinanggap mo na rin ang banal na Espiritu sa buhay mo, kapatid. Amen po. Ganun din si David, sinamahan siya ng banal na Espiritu. Ano po yun? Ibig sabihin, we can clearly see in the life of David, that is the Spirit of the Lord is working in his life, preparing him for something bigger. Hello? Makikita natin, umpisa pa lang na si David ay delivery boy pa lang ng kanyang mga kapatid. On the time na si David, pastol pa lang ng mga tupa. Nung inanoint si David ng Diyos, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni David. Even in his action, even in his character, even in his leadership, even in his worship, apektado lahat ng parte ng buhay natin pagkasama natin ang Diyos, kasama natin ang banal na Espiritu. Amen po. Siya yung gagawa kasi. Amen. May ebidensya. Sabi sa katabi mo, ebidensya. Tanongin mo katabi mo, may ebidensya ba sa buhay mo? Dapat may ebidensya. Amen po. Ano yung evidence that you are empowered and guided by the Holy Spirit? Amen. From the time that he was anointed by God, amen, nakita natin ang banal na Spirit sa buhay ni David. Nagkaroon siya sa pangalawa yung courage, yung banal na katapangan, tapang, yung tagumpay na si David, sa lahat ng laban niya, sinamahan siya ng Diyos, kapatid. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, sa lahat ng laban mo, sasamahan ka ng Diyos. Magtiwala ka lang. Tapang ni David eh. Amen? Imagine, hinahamon ng mga Israelites ng isang matangkad na lalaki. Higanti, tawag nila eh. Sino yun? Si Goliath, di ba? Hinahamak ang Israel. Alam niyo, kailang araw hinahamak isa? 40 days. Mga Israel, mga duwag! Sige, humanap kayo dyan, naglalaban sa akin. One-on-one na lang. Pag nakikita ng mga Israel si Goliath, nangangatog sila sa takot. Takot na takot sila. Ito yung tuhod nila nawawala ng potassium, bumabagsak. Nanghihina. Sa takot. Nanginginig na ganyan. Yung malakas, nanghihina. Hindi mo lakas nila, oh. Alam niyo, lalaki ng katawan ng mga, alam niyo ba, lalaki ng katawan ng mga soldier ng Israel? Pili na po yan. Hindi pwede yung payatot na, reject ka. O yun, reject, puro reject. Oh. Reject. Yung malalaki katawan. Yung may mga muscle. Para pag nakita ng kalaban, matatakot sila. Pero hindi, takot sila, takot. Yung 40 days, yung mindset, binago ni Goliath yung mindset nila, matakot na lang kayo forever. Dumating si David, delivery boy. Woo, you! Ganun na si David eh. May maliit na bata, sabi, woo you! Sino ka? Ba't mo hinahamak kami mga Israelites? Bakit mo kami hinahamak kami mga hinirang ng Diyos? Hinahamak mo kami. Ano sa huli sabi ni David? Lalabanan mo ako.
Nagtaglay ang lahat ng iyong kapangyarihan, pero lalabanan kita sa pangalan ng Diyos na iyong nilalait. Alam mo, hawak ni David, bato. Isang bato lang. Ano nakita ni David? O magkaiba sila nakikita ng mga Israelita, takot na takot. Ang laki. Giant. Ano nakita ni David? Ang laki niya. Kayang-kaya ko yung patamaan, ang laki. Amen. Sabi sa katay mo, kayang-kaya mo yan kahit malaki. So God gave David victory in all his warfare. Amen po. Sinasamahan siya ng Diyos. Even in worship, makikita natin, sa pagsamba niya sa Diyos, sinasamahan siya ng Diyos. Makikita rin natin kay David yung habag niya, awa at pagpapatawad. Sinasamahan siya ng Diyos. Amen po. Even when he had the chance to kill King Saul, David spared him and showing him his honor. Sabi ni David, hindi ko pwedeng hawakan ang inanoint ng Panginoon. Hindi ko pwedeng labanan ang nilagay ng Diyos. Ako, ngayon, wala na, puro laban na ngayon. Laban o laban, bawi kung bawi, di ba? Wala nang anoint, wala nang inanoint ngayon. Pero dati, kita nyo si David, even on the time na siya ay inuusig ni Saul, may pagkakataon siyang patay si Saul, hindi niya ginawa. Bahala ang Diyos sa kanya. Ano yun? The Spirit of God leads David in humility and mercy. Tandaan niyo po ang Espiritu ng Diyos, ililid ka sa pagpapakumbaba. Hindi sa pagyayabang. Ibang espiritu na yung nagyayabang. Bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga? Ang taong puspos na espiritu ay marunong magpakumbaba at marunong magpatawad. Amen? Ikaliba, repentance and brokenness. Ano po yun? Yung pagsisisi, yung kababaang loob, nung siya'y nagkasala. O, tamo si David, hindi po perfecto si David. Katulad din natin hindi perfecto. Nagkasala rin po si David. Minsan may labanan, hindi siya sumama. Nagtambay siya dun sa tuktok ng templo, nung bahay niya, nung kaharian niya. Nung nagtambay siya dun sa tuktok at namamasyal siya, may nakita siyang UFO. UFO. Undressed female object. Babaeng hubad. Ang sabi niya, akin yun, kunin mo yun, para sa akin yan. Nagkasala po si David. Nagkaroon po rin po ng pagkakasala si David. Hello? Pero, ano po sabi niya sa kanyang panalangin? Lord, nagsisisi na ako. Don't take your Holy Spirit from me, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Huwag mong alisin sa akin ang iyong banal na Espiritu. Why this is matter? A true sign of the Spirit is in our heart, that the Spirit of God is in our heart, is a heart that is ready to repent. Handa ka dapat lagi magsisi. Ang pusong tunay na nagsisisi ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ano yan ang guide ng Holy Spirit yan eh. Kasi hindi tayo makakalapit sa Diyos na banal kung puno tayo ng sarili natin. Puno tayo ng kasalanan. Amen? Amen po. And how we encounter the Holy Spirit? Madali lang po seek. Humble. Humble ourselves. Seek Him. Hanapin mo siya. Magpakumbaba ka sa Kanya ng buong puso. Bakit? Ang gustong-gusto ng Diyos ay ang haing kinalulugdan ng Diyos ay haing bagbag na espiritu. Ang sabi ni Brother Eric yan, di ba? Bagbag. Pusong basag ang gustong-gusto ng Diyos.
Ito yung gusto ng Diyos na makita sa ating lahat. Amen? Bakit? Kasi dapat lagi nating alam na wala tayong pwedeng takbuhan, kundi ang Diyos lamang. Yun yung gustong-gusto ng Lord. Ayaw niya kung kani-kanino tayo tumatakbo agad. Iba, kay ano agad, Bombay agad, takbo. Kasi handun si Judith. And Judith na yan talagang mga Diyos-Diyusan talaga yung Judith na yan eh. Diba? Pag nakikita nyo na yung Judith, naguguluhan na yung mga puso ng maraming tao. Si Judith. Amen. Naguguluhan na tayo. Lalo na walang bumibili nung tinda mo. Naku, naguguluhan na yan eh. Na kayo pupunta. Asa kaya si Bombay? Yan ba si Bombay? Si Nanay Delia ang kasagutan. Diba ganun? Si Nanay Delia ang kailangan. Hindi po. Hindi po si Nanay Delia. Ang kasagutan sa atin ay ang Diyos. Man, lumapit tayo sa Diyos. Siya yung sasagot. Si Nanay Delia, limitado lang yan mabibigay ni Nanay Delia sa ating lahat. Lahat tayo limitado kasi. Bakit? Para alam natin, may tatakbuhan tayo na unlimited ang supply. Only God has unlimited supply of resources of heaven. Amen po. Kaya obey the word and His leading. Lagi tayong sinasanay ng Diyos na maging masunurin. Gusto ng Diyos maging masunod. Bakit? Tanong ko sa inyo, kailan tayo huling napahamak nung hindi ka sumunod? Meron ba rito? Yung hindi ka sumunod, hindi ka napahamak. Meron ba? Sige, taas ang kamay. Magpatuto ka rito. Hindi ako sumunod. Hindi ako napahamak. Pumupunta ka sa langit dahil masuwayin ako. Meron ba ganun patotoo? Sir Mita, may ganun ka pang patotoo? Wala po eh. Amen. Hello? Kailan tayo napapahamak? Nag-uumpisa tayong isara yung tenga natin para makinig sa Diyos. Nag-iisabay mo nang sinasara mo na rin yung puso mo para makinig sa Diyos. Yun ay nung umpisa na tayo ay napapahamak. Pero kapag inuumpisa nating sumunod sa Diyos kahit hindi natin kaya, na humihingi tayo ng tulong sa Panginoon kahit hindi natin kaya, na Lord, tulungan mo akong makabalik sa iyong presensya. Restore unto me, Lord, the joy of my salvation. Diba? Yun yung gustong-gustong marinig ng Diyos sa atin. Hindi yung kaya ko to, Lord. Kaya ko, ha? Kailan mo yung kinaya? Sino ba nagbibigay sa iyo ng kalakasan? Sino nagbibigay sa iyo ng buhay araw-araw? Sino nagbibigay sa iyo ng pagkain na kinakain mo araw-araw? Sino magbibigay sa iyo ng pangangailangan mo sa araw-araw? Hello, sino po ang naisip nyo noon? Sagot. Di ba po ang Diyos lang? Amen. So we need to obey the Word. And ikaapat, meditate more on His Word, on His promises. Napaganda po na mas nagtitiwala tayo sa sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng tao. Bakit? Ang promise ng tao may hangganan yan. Amen? Amen po. Yung sabi ang tao na hindi magagawa lahat ng tao. Sino makakapagsabi na magagawa ng Diyos ang kanyang pinangako? Gusto ko matubaas yung kamay. Sige, tsaka sabihin mo, magagawa ng Diyos ang kanyang pinangako sa akin. Amen. Kaya we need to meditate more in His Word. And of course, yung fellowship natin. Sumama ka doon sa mga magdadala sa iyo sa Diyos. Yung magdadala sa iyo sa mabuti. Makipag-fellowship ka sa mga Kristiyano na puno, na puspos ng presensya ng Panginoon. Amen? Amen po? Amen, mga Kristiyano?
So we need to stay in fellowship with the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Ephesians 4 verse 30, huwag mong pighatiin ang biyaya ng Banal na Espiritu na tinatakan ninyo sa araw ng pagtutubos. Yan po tinatakan ka na ng Banal na Espiritu sa araw ng iyong pagtubos nung nakilala mo si Kristo. At sabi, huwag mo na siyang pighatiin. Ano ibig sabihin? Dapat po, sundin na natin siya. The more na sinusunod natin ang Banal na Espiritu, the more na napapakinggan natin siya. The more na lumalayo naman tayo sa Kanya, the more na nawawala yung pakikinig natin sa Kanya. Sabi sa kanila mo, lumapit ka na. Ano po ang resulta kapag tayo ay lumalapit sa Kanya? Napupuspos po tayo ng Banal na Espiritu. Sabi ng Galatians 5 verse 22 and 23. Diba? Ano yung mga fruit of the Holy Spirit? Nagkakaroon ka ng pag-ibig, ng kagalakan, diba? Kapayapaan. Nagkakaroon pagtitimpi sa sarili mo. Dati wala kang pagtitimpi. Nagiging mabait ka ngayon. May kabutihan sa iyong puso. May katapatan ka ngayon. Amen. May kahinahunan ka ngayon. May self-control ka ngayon. Sino po yung nagbigay niyan? Si Holy Spirit. Lahat galing yan eh. Hindi natin kaya magkaroon ng lahat ng yan without the Holy Spirit. That's why we need to invite the Holy Spirit. O tayo lahat. Tayo. Taas mo kamay mo ngayon. Ano po yung paanyaya? Kung ang kayong mga ama na masasama ay nagbibigay na mabuti sa inyong mga anak, gaano pa ang ama na magbibigay sa iyo ng Banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Hingin po natin siya sa oras na ito. Taas po natin yung dalawa nating kamay. Yes, Lord Jesus. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita. Hayaan mo mga salita mo ay di lang namin narinig sa oras na ito. Hayaan mo magrema ito sa mga puso na mga nauuhaw sa iyo. Sa mga puso na naghahanap sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Lord, alam ko po, nangungusap ka sa iyong kaparaanan na hindi maipaliwanag ng bibig namin. At Lord, sa oras na ito, iniimbitahan ka namin, Banal na Espiritu, sa aming mga buhay. Invite your presence in our life. We invite your Holy Spirit in our life. Take over. Lord, baka meron pa po rito na kailangan niya rin tanggapin si Jesus na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Wala pong ibang tagapagligtas maliban kay Jesus. Siya po yung kailangan mo ngayon. This is assurance. Assurance. Ang pwede ibigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya kanyang alisin sa iyong sitwasyon sa oras na ito. Kaya niya maghimala sa iyong buhay sa oras na ito. Kumakatok po siya. Papasukin mo lang siya. If you're saying, I need Christ in my life, kilala po kayo ng Panginoon. Mula pa nang ikaw ay pinanganak, kilala ka na ng Diyos. Even your hair is counted, sabi ng Lord. If you're saying, I need Christ in my life, magpakatotoo po tayo. Kailangan ko si Kristo sa aking buhay. Taas mo nga yung kamay mo kung kailangan mo si Kristo. Taas mo ng mataas. Sumabay ka sa maikling panalangin ito, Panginoong Diyos. Sige po, ilakas po natin, Panginoong Diyos. Kailangan kita sa buhay ko. Wala akong magagawa kung wala ka. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Linisin mo ako ng iyong mamahaling dugo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang isang makasalanang katulad ko. Salamat, Panginoon. Sa kabila ng aking kasalanan, minahal mo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka sa aking buhay sa oras na ito. At sa oras ding ito, Panginoon, I inviting the Holy Spirit in my life. Banal na Espiritu, mag-umpisa kang kumilos sa aming mga buhay.
Mag-umpisa kang maghimala sa aming mga buhay. Yes, kung dating void, Lord, as we enter in our life, Lord. Hallelujah. As you enter, you will create miracles in us, Lord. Gagawin mo lang makabuluhan ang buhay ko. Dahil kasama kita. And let your light shine upon my life today. Lord, patuloy mo kaming uhawin sa iyo, Panginoon. Sige po. Mga nauuhaw, sige po, mauhaw tayo sa oras na ito. Sige po, hayaan natin yung 5 minutong nalalabi ay mauhaw tayo sa presensya ng Diyos. Sige po. Let's invite the Holy Spirit in our life today. Yes, Lord. There's freedom in the power of the Holy Spirit. There's victory in the power of the Holy Spirit. Yes, there's provision in the power of the Holy Spirit. God can provide. God can meet all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Our God is the Alpha and the Omega. Yes, you are the God of creation. Nothing is impossible with you, Lord God. That's why we honor your name today. We honor your name, Holy Spirit. Rest, Lord. Invite you. Lord, hayaan mong manahan ka ngayon. Mangusap ka ng malakas sa bawat isa sa oras na ito. Patuloy mo kaming kausapin. Gisingin mo kami sa madaling araw para makipagniig sa iyo, Panginoon. Siya po yung gumigising sa iyo sa madaling araw para makipagniig sa iyo. Love Him today. Put your trust in Him today. Magtiwala ka sa Kanya ngayon. Ang Diyos ay kasama mo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. You will not left empty-handed because the Holy Spirit is moving in your life today. Salamat po, Panginoon. Salamat po. We honor your name, Lord God. The purpose of the Holy Spirit for us to testify that our God is the living God. Ikaw ang Diyos, naming Diyos ay buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magliligtas sa lahat. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen!